So guys, today videos, meron tayong tanggap ngayon ng microwave. Sabi ng customer, bigla daw siyang umusok. So ito na siya ngayon, kalas-kalas na. So napansin ko, ito yung capacitor niya. So kaya siya umusok kasi yung capacitor niya nga ay nag-leakage. Ayan, pumutok siya. Ayan yung mga leak niya. Madami yung oil. Ayan. Tapos, syempre dahil nag-leak na siya, palitin na tong capacitor niya. Ayan. Tapos, pansin ko, ito rin, open na yung kanyang fuse. So, kailangan ng palitan ng bago to at ito. Ngayon, syempre, hindi tayo basta-basta magpapalit kasi nakakonect siya dito sa diode. So, kailangan nating itest tong diode. Kailangan natin itest tong diode kung sira din ba siya, kung open ba siya o shortage. So, madali namang mag-test nito. Hindi siya kaya kasi ng multimeter. Mag-add tayo ng 6 volts na battery. So, ang gamit ko, ito, CMOS battery. Para madagdagan yung volts ng multimeter. Kasi ang multimeter, ang kaya niya lang i-check ng diode ay 3 volts lang yata. Kasi ito ay nasa 12 volts pataas dapat to. Ayan. Pero guys, kung kayo ay wala namang knowledge sa electricity o electronics, high voltage to, huwag nyo lang subukan. Ito ay para sa mga nag-aaral lamang. Ito ba? So ayun na guys, nag-series tayo ng dalawang CMOS battery kasi wala akong available na baterya. Ito na lang, CMOS battery pang laptop to guys. Siniris ko siya para makagawa ko ng 6 volts kasi itong bawat CMOS battery ay mayroon lamang 3 volts. Yan. Ngayon, siniris ko siya para 6 volts. Check natin kung 6 volts na nga siya. So yan guys, 6 volts, 6.58. So 6 volts pa rin yan guys. Okay, pasok siya. Check na natin ngayon yung high voltage na diode. Connect lang naman natin dito, madali lang yan guys. Ayan. Kasi kapag wala pa lang nitong volts, itong walang battery, wala siyang reading. Lagay na natin sa sa ohms. Yan. Kung mapapansin nyo, wala siyang reading. Para siyang open. Kahit balitin natin itong probes, wala pa rin siyang reading. So para matest natin siya ng tama, kasi isipin mo open siya, wala siyang reading. Para matest natin siya kung tama, kung sira ba siya o gawa, dadagdagan natin siya ng volts. So ayun na guys, naka-set na. Ngayon check natin yung kung may reading na siya. Tapos dito. So guys, di ba walang reading? Try naman natin ngayon baligtarin. Yan guys, kung mapansin nyo, nag-read na siya. Ibig sabihin, good tong high voltage na diode. Pag dito sa kabila, may reading. Yan. Katapos, kapag binaliktad mo naman, walang reaction o walang reading, ibig sabihin yan, good siya. Pero kapag pareho siya nagkaroon ng reading, ibig sabihin niya kung parehas nagka-reading, kailangan natin palitan kasi sira din yung high voltage diode. So sa nakita natin, yan, nagre-read siya, may reading. Yan. Ibig sabihin, good tong high voltage diode. So ang papalitan lang natin ngayon ay itong high voltage capacitor at itong high voltage na fuse. So kailangan pa natin bumili ngayon. A few moments later. So guys, ayan, napalitan ko ng lahat. Bali, pinalitan ko na itong high voltage capacitor, high voltage diode, saka high voltage na fuse. Bali, pinalitan ko na rin itong diode kahit na buo pa para refresh ang buong high voltage na section natin. Bali, ito, mga bago na lahat ang nakakabit dyan. So guys, tandaan, ito ay para sa may mga knowledge na. Hindi nyo ito pwedeng i-DIY dahil ito ay delikado, high voltage to.
Ngayon, try na natin kung gagana. Matagal. Tingnan natin. Mainit na. Ayun na.